Masayang araw po, mga ka-PL. Nagkatakutan at umuulan di umano ng pera sa Kamara ayon po sa puting ahas ni Maharlika, mga kababayan, para lang makumpleto ang 153 o 1/3 votes, mga kababayan, para tuluyang mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Ayan. Di umano, etong si JJ Suarez, mga kababayan, ang naninigaw, ayan, sa ilang mga kongresista. Pinasok sa loob ng isang kwarto, mga kababayan, at saka nagsisigaw itong si JJ Suarez na pumirma na kayo. Ayan. Para nga naman makuha ang 153. So, sa kasamaang palad para sa atin, mga kababayan, ito nga ang nangyari ngayon. Kalalabas lang po na balita, ang ating pangalawang Pangulo ay na-impeach na po, mga kababayan. Nagtagumpay po sila sa kanilang masamang plano sa ating pangalawang Pangulo, mga ka-PL, na makailang beses ko na ho itong inulit-ulit na sabihin sa inyo na hindi malayong mangyari na mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Pero wag ho kayong mag-alala, mga kababayan, dahil sa Kamara lamang po na-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Ipapasa pa po ito, mga kababayan, sa Senado. Mahaba-habang usapan at pagtatalo pa ito sa Senado, mga kababayan. Kaya wag po kayong mag-alala. Dahil unang-una na ang tingin ko dito, mga kababayan, sa ginawa ko nilang pagpapa-impeach sa ating pangalawang Pangulo sa Kamara ay pangtakip butas lamang po ito, mga kababayan, sa isyu ng BICAM report. Para matapos na po ang isyu sa mga patlang-patlang sa BICAM report, kinakailangan nilang gumawa ulit ng bagong ingay, mga kababayan, at gamitin na naman ang ating pangalawang Pangulo, walang iba kundi itong kanilang pananakot, mga kababayan, na impeachment kay BP Inday Sara. O eto po ang sabi ng puting ahas ni Maharlika. At basahin ko na rin, mga kababayan, ang balita na nagpapatunay na na-impeach na nga ang ating pangalawang Pangulo sa House of Representatives. O ayan, ilalagay ko dyan ang sabi po ni Boljakan, mga kababayan, o message from puting ahas. Ayan, kinulong sila sa isang room. Ang mga pinilit, mga kababayan, nagkapilitan pala na, pinilit pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Allah, nagkapilitan. Merong ayaw pumirma, mga kababayan, pero pinilit. Ayan pinilit pumirma sa impeachment laban kay BP Sara. Kinuha ang cellphones. Nagkatakutan at gaguhan para pumirma, mga kababayan. Kita nyo na. Si JJ Suarez ang nanigaw na parang ulol daw. Ano? Ayaw yung pumirma. Magkakasubukan tayo. Ayan. Tatanggalan ko kayo ng pondo. Parang ganun siguro, mga kababayan. Pero hindi naman ganun ang eksaktong sigaw siguro ni JJ Suarez. Pero ayon ho sa puting ahas ni Maharlika, siya itong naglakas loob na nagsisigaw na parang nauulol na, di ba, mga kababayan, para pirmahan lang ang impeachment kay Inday Sara. Tuloy, umulan ng pera sa House of Representatives, mga kababayan, ngayong araw. Gamit po ito, ang pera natin, mga kababayan, ipinamudmod siguro sa mga pumirma. O pumirma na kayo. Meron kayong 5 manok. Aba, alam nyo ba kung gaano kalaki ang 5 manok?
5 milyon di umano yan, mga kababayan. Malay natin, baka ganun nga naman, di ba? Sabi kasi ng puting ahas ni Marlica, hindi naman galing sa akin. Ayun, maliwanag, nakikita niyo naman, oh. Boljakan, umuula ng pera sa House of Representatives ngayong araw, di ba? Sa duffel bags nakalagay ang perang isinuhol sa mga kawatang congressman, mga kababayan. Duffel bags, malaki ho yun, mga kababayan. Hindi ho, tawag nito yung magmumukhang korteng bag talaga siya. Kung yung bang busog na busog, yung tiyan na bilog, kung 1 milyon lang, 2 milyon lang, hindi po yung lolobo. Kailangan malaki ho yun. Kailangan puno yun. Yan. Kita nyo na, mga kababayan? Para lang talaga, mapa-impeach ang pangalawang Pangulo at higit sa lahat, maiba ang kwento. Kasi hanggang sa ngayon, BICAM report pa rin ang pinag-uusapan ng ating mga kababayan. Etong mga patlang-patlang sa BICAM report, ayaw talagang tigilan ng ating mga kababayan. Maging tayo man, maya't maya ay napapag-usapan natin yung BICAM report na yan. Kaya, para maiba ang kwento, matapos na ang issue sa patlang-patlang ng BICAM report, mga kababayan, kinakailangan nilang gumawa ulit tayo ng bagong eksena. Para matapos na ang usapin sa BICAM report. Ipilit natin itong impeachment sa pangalawang Pangulo. Tandaan niyo po ito, mga kababayan, malabo pa hong pangyari yan. Dadaan pa po ito sa Senado. Kapag pumirma ang karamihan sa Senado na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, yan, siguradong impeach ang ating pangalawang Pangulo. Kasi si Bangag, hindi siya makikialam dito sa gagawing impeachment kay BP Sara. Samantalang sinabi niya na ayaw niya na mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, pero ngayon nag-iba na ang tono ni Bangag, mga kababayan. Ayaw niya raw makialam. So, yung sinabi niya noon na nag-leak ko, na ayaw niya mapa-impeach ang pangalawang Pangulo, kaplastikan lang ho yun, mga kababayan. Naghuhugas kamay ho siya nung mga araw na yun. Pero ngayon, sinabi niya na mismo na hindi siya makikialam. So, ibig sabihin ho niyan, parang sinasang-ayunan niya na rin, mga kababayan, itong impeachment sa ating pangalawang Pangulo. Ayaw niya daw makialam ito ho yung balita. Basahin ko ho. House impeaches versus Vice President Sara Duterte. The House of Representatives has impeached, impeached na talaga, Vice President Sara Duterte after securing 153 or more than 1/3 of its members' signatures on Wednesday, moving the process forward to the Senate for trial, mga kababayan. The decision follows 3 impeachment complaints filed against Duterte, citing alleged misuse of confidential funds, graft and corruption, and betrayal of public trust. All grounds for impeachment under the 1987 Constitution, mga kababayan. So, sa Kamara, impeach na ang ating pangalawang Pangulo. Pero wag ho tayong mag-alala. At dadaan pa ho ito sa Senado. Malabo pa ho ito, mga kababayan. Pero kung talagang ipagpilitan din ng Senado na mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo, 32 milyon, ano po ang gagawin natin? Mananahimik na lang ba tayo? Hindi ba natin sila pupunain? O baka mas higit pa sa pagpuna ang magawa ng iilang mga Duterte supporter? Mag-aantabay tayo, mga kababayan, dito sa nagpapatuloy
na impeachment laban sa ating pangalawang Pangulo. Suportahan po natin ang ating pangalawang Pangulo at higit sa lahat, protektahan ho natin siya. Huwag ho tayong papayag mga kababayan na mapa-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.